Hi guys, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome back to our YouTube channel. Huwag kayong matakot sa dala-dala kong kutsilyo guys, at ito ay pang-ani natin So it's our first time para anihin itong talong natin. Ito yung talong natin, mayroon din doon. Yan. Talong natin, yan. So ayan guys, yung mga talungan natin, yan ang anihin natin. First time yan. It's already 50 days na from days of transplant, no? So ito, anihin natin yung mga malalaki, tapos dadalhin natin sa palengke para ibenta. Okay? Kukunin lang natin yung katamtaman ng laki. Yan. Ito nga pala, isa hanggang dalawang beses tayo mag-aani sa isang linggo, depende sa dami ng bunga. Pero ngayon, once a week lang, kaya dapat alam natin kung gaano kalalaki yung aanihin natin. Ayan. So once a week yan, pag ganito. Pero kung 2 times a week, iiwan natin to pag 2 times a week. Kasi pwede pa yan lalaki. Pero nga ngayon, once a week lang tayo mag-aani, kaya kukunin na natin to. Okay. So, of course, may dala-dala dapat tayong lagayan na eco bag. Ayan. Hindi nga lang pala yung magaganda, guys. Hindi lang yung magaganda ang inaani, pati yung mga reject. Tatanggalin na yan. Kasi ito yung mga reject, mga liko-liko. Yan, reject yan. Aanihin mo na rin to kasi ito may mga damage. Ayan o. Yan. May damage guys. Yan. Pagka pinutol natin, mayroon niya ang yung mga marunong sa talong. Ayan o. Oh. Yan, tatanggalin na rin yan kasi unang-una dadami yung uod. Pangalawa, hihitit pa ng nutrients. Kukuha pa ng nutrients yan, kaya tinatanggal na. Yan.
Ayan guys. Ito yung naani natin sa 4 na linya. Ayan. So, wala pang 1 kilo sa 4 na linya. Marami ding reject. Ayan talaga guys ang pagtatalong. At kailangan nating maging maagap sa pag-i-spray ng foliar fertilizer at saka mga organic fertilizer. Organic pesticide, hindi pwedeng araw-arawin yan ng pag-i-spray ng mga synthetic pesticide. Unang-una masama sa katawan, pangalawa nasisira yung talong at saka yung lupa. Kaya dapat kasi balance ang tawag namin yan GAP, GAP, good agriculture practices. Nakita nyo yan, kinukultivate yung pagitan para yung imbis na magamit ka ng grass cutter na gumagamit pa ng tawag yan, ng gasolina, gastos pa, manumanuhin mo na lang yan na bungkalin, kaya kung may araruhin sa grass cutting yan, mas matagal kasi yung effect nyan para mamatay yung damo. Kaya minsan ang ginagawa ng mga other farmers natin, mga guys, yung ganto ini-sprayhan nila ng herbicide. Unang-una naapektuhan yung talong. Kahit ito, tignan nyo naman tong talong natin, kahit na summer, mayroon tayong naaani. Ngayon yung pinakamahirap na panahon ng pagtatalong dahil napakainit. Hindi siya ganun kaganda para sa pagtatalong, pero nagtatanim tayo para makakapag-contribute tayo sa food security ng ating bansa, ng ating lugar. Hindi naman tayo pwedeng hindi magtanim dahil mainit. Paano na lang yung food security natin? Kaya kailangan nating magtanim kahit summer. Babawi na lang ang mga farmers sa darating na tag-ulan para bumaba yung aming expenses. Pero blessing pa rin, mayroon naman tayong naani. Kaya ganyan ang prinsipyo ng magsasaka. Sabi nga ng ibang magsasaka, kung walang magsasaka, gutom ka. Yun. So, salamat sa aming patuloy na pagtaas ng ating subscribers sa YouTube. Sa ating YouTube, halos nakakaroon tayo ng 120 new subscribers sa loob ng 1 buwan. So, hopefully, madagdagan pa ito guys, at ma-encourage kami paggagawa ng content, may share natin yung ginagawa natin sa ating farm. Okay, so hopefully mga Pilipino maraming mag-subscribe sa atin, kaya tayo nagsasalta kayo ng Tagalog kasi kapansin kasi natin the last na mga vlogs natin ay marami ang mga subscriber natin from other countries maliban sa Pilipinas. So kaya pinipili natin mag-English kahit mahirap. Pero ngayon, dumadami na rin yung ating mga Filipino subscriber, lalo na sa paghahalaman. At we will feature iba pang mga ginagawa natin dito sa ating farm. Lalo na ngayon sa hot and dry season dito sa extreme north na part ng Pilipinas, lalo na sa Pangasinan. Okay? So hopefully please share, like and subscribe itong ating video na to. Salamat guys.